Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ay tungkol sa mag-asawang si Chad at Ivy. At ito ang kwento ayon sa paglalahad ni Chad. Hi, ako nga pala si Chad. Sorry, pero ito ang aking unang pagsusulat na kwento. At tunay itong nangyari sa akin. Medyo nakakahiya kasi for sure marami sa mga Pinoy ang hindi tanggap ang ganitong sitwasyon. Nag-umpisa ito nung pandemic pa. Ako at ang aking GF ay nakatira sa isang bahay. Pero ngayon ay asawa ko na, si Ivy. Ang GF ko noon na asawa na ngayon ay isang simpleng babae, may pagkamataray at minsan ay pungangera. Pero masasabi ko na maganda at talagang agawin ng pansin. May pagka-conservative din siya dahil sa laking probinsya din siya. And at first time niya lang din sa Maynila nung nakilala ko siya at maging GF. Sad to say, hindi ako ang nakauna sa kanya, but yung BF niya na nasa probinsya nila. Si Ivy hindi naman ganon katangkaran, 5'1" lang ang height niya. Medyo malaman at may kalakihan ang kanyang hinaharap, pati ang kanyang likuran. Kaya naman madami talagang napapatingin sa kanya kapag nakapit siya ng damit o pants. Bihirang bihira din lang kasi siya mag-skirt or dress unless may event lang. Mahaba ang kanyang maitim na buhok at may pagka-mistisa. Maayos naman ang pagsasama namin. Pero minsan syempre ay tampuhan. Medyo siloso kasi ako, pero mas silosa siya. Nangungupahan siya sa may San Andres, Maynila. Ako naman ay sa Taguig at nakatira with my parents. Dahil sa work ay madalas sa day off lang kami nagkakasama, but we make sure na sulit with a lot of bonding. Hindi ko ma-imagine na may dark fantasy din pala ako, dahil aminado naman ako na siloso ako. Nag-umpisa lahat ng ito nang may nabanggit siya na may guy na nakarent din sa kabilang room na inuupahan niya ay madalas daw mag-hi or hello sa kanya. Minsan pa nga ay binibigyan pa siya ng tsokolate. Anong ginawa mo? Tinanggap mo ba? Magkasunod na tanong ko kay Ivy. Di nag-hi and hello din ako. Bakit ko naman aayawan? Alam mo mahilig ako sa chocolate, diba? Sagot niya na medyo mataray. Bakit? Selos ka ba? Wag ko na ba tanggapin next week? Next time? Tanong niya sa akin. Natawa lang ako sa tanong niya. Bakit ka natawa? Sabi ni Ivy, wala naman. Iisipin nun na okay lang sa'yo, ligawan ka. Since tinanggap mo yung bigay niya. Sabi ko naman na nakatawa pa. Ligaw agad? Hi and hello nga lang. Sagot niya naman. If ever naman magsabi siya na manliligaw siya, syempre sasabihin ko naman kagad na di na pwede kasi may BF na ako. And for sure, nakikita ka nun pag pumupunta ka sa apartment. Yun na nga, for sure, alam nun na may BF ka, pero nag-hi and hello pa rin siya with chocolate. Sigurado wala yun, kaya lang kahit may BF ka pa, sabi ko naman. Kaya ano gagawin ko? Iwasan ko na nga lang, sabi ni Ivy. Natawa naman ako, sabi niya, wag, sayang chocolate, pabiro ko. Sabi, na natawa din siya, hayaan mo lang muna, sakyan mo lang muna. Sabi ko sa kanya, na kinabigla niya. Tapos, siselos ka bigla. Sabi niya naman, sabay tawa. Bakit naman ako magsiselos? Ako nga ang nagsabi sa'yo na sakyan mo lang. Sagot ko naman. Tumawa na lang kami parehas. After noon at hindi na ulit namin napag-usapan. Pagkaraan ng 2 linggo, bigla ko maalala ang tungkol sa guy na yun sa kabilang room na inuupahan ni Ivy. Kumusta na naman nga pala yung guy sa kabilang room mo? Nagbigay pa ba ng chocolates? Halatang nagulat si Ivy sa tanong ko na medyo nag-blush.
Matagal din bago siya nakasagot. Ano, oo, nagbibigay pa din naman. Simpleng sagot niya na para bang naiilang na may iniiwasan. Medyo naging awkward ang pakiramdam namin parehas ng time na yun. Kaya dinaan ko na lang sa biro. Ano, nagsabi na ba na manliligaw siya? Sabi ko, sabay tawa. Umiwas sa Ivy ng tingin. Ano, oo, nagpaalam siya na manliligaw nga daw siya sa akin, sagot niya. Sabi ko naman, may BF na ako. Pero mapilit siya na manliligaw daw siya. Dugdong pa niya. O ano sabi mo? Tanong ko naman. Ano sabi ko? Di, okay lang. Okay, bahala siya. Mahinang sagot na Ivy. Sabi mo kasi diba sakyan ko lang. Kaya ayan, pumayag na lang ako. Explain pa niya. Hindi ko may paliwanag ang kabog ng aking dibdib ng mga oras na yon. Na para bang luluwa. I know that time na dapat sobra na ako nagagalit. Dahil sa selos pero iba ang nararamdaman ko nung marinig ko yon sa jeep ko. Kailan siya nagpaalam sa'yo na manliligaw siya? Tanong ko sa kanya. After napag-usapan natin, kinabukasan nagkasalubong kami sa labas ng room niya. Binigyan niya ulit ako ng chocolate, ang flowers, tapos yun, nagpaalam siya sa akin. Kwento ni Ivy. So mga 2 weeks na siya nagliligaw sa'yo? Tanong ko naman. Oo, parang ganun na nga, sagot niya sa akin. Kumusta naman pangliligaw niya sa'yo? Pabirong tanong ko. Medyo natawa din lang siya. Ayos naman, niyaya niya ako lumabas one time sa SM Manila. Nag-milk kami. Kwento ni Ivy. Huwag ka magagalit, hindi ko na sinabi kasi baka magselos ka at pag-awayan pa natin. Nag-milk tea lang naman kami. Ang naglakad-lakad, tanong. Dugtong na explanation niya. Bakit naman ako magagalit? Ako nga ang nagsabi sa'yo, nasakyan mo lang. Sabi ko naman. Di close na pala kayo niyan. Dugtong na biro ko, sabay tawa niya at sabi na, baliw daw ako. Sumay something na ba? Biglang tanong ko sa kanya. Anong something? Tanong niya sa akin. Something, alam mo na, parang first base, ganun, nakakiss na ba? Explanation ko. Baliw, syempre hindi. Mabilis na sagot niya. Ganun, ano ba yung hinanon niya naman pala? Pabirong sabi ko, sabay tawa. Kinurot niya naman ako sa tagiliran. Baliw ka, bakit? Gusto mo ba akong magpakiss? Sabi niya, sabay namin tawa. Well, nung isang araw, muntik niya ako makiss. Napatingin ako bigla sa kanya. Talaga ba? Paano ang nangyari? Mabilis. Natanong ko. Yun yung holiday, di ba? Parehas kami walang pasok. Nagkakwentuhan kami doon sa may labas ng room. Para kasi walang ibang tao doon. Bigla niya akong hinawakan sa pisngi. Kaya napatingin ako sa kanya. Tapos lumapit bigla ang mukha niya. Kaya umiwas ako. Kwento ni Ivy. Hindi ba dumikit ang lips niya? Tanong ko naman. Napatingin siya sa akin at para bang nag-isip. Yung totoo, dumikit lips namin. Mahinang sagot niya. Sabay ko, sorry, bulong pa niya. Natawa naman ako. Bakit ka magsusorry? Hindi naman ako galit. Remember, ako naman nagsabi nasakyan mo lang. Sabi ko sa kanya. Matagal ba nagdikit? Tanong ko naman. Tumango siya. Talaga ba? Bakit ka umiwas? Tanong ko pa. May nagsalita kasi bigla sa baba ng hagdan. Akala namin aakyat. Ang daramdaman ko kasi yung kamay niya, pinasok niya sa damit ko. Natakot ako, baka ano mangyari. At baka may makakita sa amin. Kwento pa ni Ivy. Grabe, nahawakan niya? Sabik na tanong ko sa jeep ko. Oo, nahawakan niya. Mahinang sagot niya. Okay, after nun, may nangyari pa ba? Tanong ko ulit. After nung umiwas ako at nung wala namang umakyat sa agdan, nagsorry siya bigla. At hindi niya daw napigilan sarili niya. Sabi ni Ivy. Tapos, anong sabi mo? Tanong ko ulit. Wala, sabi ko, okay lang. Sagot niya. Tapos, excited na tanong ko. Tapos yun, narinig namin na lumabas na ulit yung tao sa baba. Tatayo na dapat ako pero pinigilan niya ako. Hinawakan niya ako sa braso kaya napaupo ulit ako. Kwento ni Ivy. And then, tanong ko ulit. Then, hinila niya ako papalapit. Saka, tinuka. Sabi niya. Hindi nahawakan niya ulit ang ano mo? Tanong ko. Oo, pero sa labas lang ng damit ko. Tapos, nung niyaya niya ako sa room niya, tumanggi na ako. Alam ko na kasi mangyayari if sasama ako sa room niya. Sobra ako nabuglian sa kwento ni Ivy. Kaya hindi ko rin napigilan at ginalaw ko siya ng matindi yung araw na yun.
Yung isang araw lang, nangyari yun, di ba? Wala pa ba ibang nangyayari ulit? Tanong ko sa GF ko after namin gawin ang bagay na yun. Wala naman na, yun lang. Natatawang sagot niya sa akin. Bakit? Tama ba yun? Wag ka na. Wag ko na payagan. Tanong niya sa akin. Napatingin ako sa kanya. Sabi ko nga sa'yo dati, sakyan mo lang. Pero syempre, wag ka papayag na may gawin kayo. Sabi ko, sabay tawa. Patyansin ka lang. For sure, lagi. Sasakit ang kanyang puson. Natawa kami parehas. O nga kawawa naman. Lagi hindi matutuloy. Sabay sabi ni Ivy, naawa ka? Huwag mong payagan. Sabay sabi ko sa Jeff ko, hala, akala ko ba wag ako papayag? Paano siya magpapalabas? Sagot niya sa akin. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.